Magandang araw sa lahat ng mga ginoong magmamano. Maraming salamat po sa inyo, yung ating mga subscribers and followers, dahil ang daming content na pumapasok sa ating social media. At bawat isa gusto masagot lahat ang kanilang katanungan. Kaya ngayon, samot-saring mga issues ang ating pag-uusapan. Halimbawa, si Arvin Eranista 5906. Ang sabi niya, "Good day, Doc. Tanong ko lang po, paano naman po gamutin ang manok na may lagnat? Thank you po, sir. God bless you po." Okay, Arvin, ang lagnat ay isang simptomas. Karaniwan pag nilalagnat, yan ay may infection. Sa tao, binibigyan ng laban sa lagnat para maging komportable. Pero ang root cause ng lagnat, pati sa manok, ay infection. Kung bakterya ang dahilan, siyempre, antibiotic ang gamot. Kung virus ang dahilan, walang gamot na direkta. Ito ay suporta lamang sa pamamagitan ng mga suplemento. Kung yan ay malaria, nilagnat, kailangan gamutin mo ng anti-malaria. Kung yan ay protozoa, may gamot pang protozoa. Ang sinasabi ko lang, Arvin, ay alamin natin kung ano ang dahilan ng lagnat. Kailangan maging specific tayo para specific din ang ating gamot na ibibigay. Ngayon, kung minsan matagal ang result ng laboratory. So, in general, binibigyan yan ng broad spectrum na antibiotic. Maliban na lamang kung yan halimbawa ay malaria, siyempre makikita naman yung mga simptomas. Kung sanay ka na sa history ng manok mo, siyempre bigyan mo ng anti-malaria. Kung yan ay umiipot ng dugo, bigyan mo ng Coxi. Ang sinasabi ko lang, mas mainam, alam natin yung sanhi ng lagnat para yung gamot natin ay mas appropriate o mas akma. Nabanggit ko yung avian malaria, itong si Ron Pimentel 1126. Ang tanong niya, please expound fowl cholera and avian malaria. Minsan nakakalito dahil pare-parehas ang simptomas. Thank you. Okay, Ron, ang fowl cholera at avian malaria ay na-discuss ko na noong mga nakaraan. Sabi ko nga, para sa details, gumawa ang EDT, itong EDL Digital Technologies, ng thumbnail para pwedeng balikan yung mga issues na yan. Pero tama ka, may pagkakapareho ang mga simptomas ng fowl cholera at avian malaria. Pareho silang naglalabas ng ipot na berde. Dahil sa fowl cholera, talagang hindi makakain ang manok o maraming nasisirang red blood cells. Kaya yung green pigment dumadami sa apdo, nag-iipot ng green. Kaya yung mga Amerikano, kuminsan tawag the greens, ang tawag nila sa fowl cholera. Sa fowl cholera lang, mabilis mamatay ang manok dahil may kasamang toxin ang Pasteurella na sanhi ng fowl cholera. Sa avian malaria, nagre-green din dahil nga maliban sa lagnat at nasisirang red blood cells na naiipon doon sa apdo na naglalabas ng green pigment, yun ay lalabas din sa ipot kaya kulay berde rin. Kaya nga lang, mas matagal ang buhay ng tinuhaan ng avian malaria. Yan ay pwedeng mag-respond pa sa gamot. Halimbawa, binigyan mo siya ng Ornistat. Pwede pang mag-respond doon sa gamot yung avian malaria. Whereas yung fowl cholera, pag nahuli ka sa paggamot, ang bilis mamatay ang manok. Ganun pa man, may mga prevention dyan. Ang fowl cholera, karaniwan, kalinisan ang control natin dyan. At yung pag-control natin ng daga. Kasi kung minsan, yung daga ang siyang nagiging sanhi, siyang nagdi-distribute ng mga organisms ng fowl cholera doon sa feeds, lalo pag naiihihan nila, kaya tinatamaan ng fowl cholera ang mga manok natin. Sa avian malaria, ang prevention natin dyan ay kontrolin mo ang population ng lamok sa iyong farm. Pwede ka rin magbigay ng Ornistat every 2 weeks. Halimbawa, 14-15, saka 29-30 ng buwan, magbigay ka ng Ornistat 2 araw na magkasunod, every 2 weeks, para makat mo yung life cycle ng malaria. Pag nahati mo sa gitna, yung life cycle ng malaria, hindi magtutuloy yung pagdami ng malaria organism sa loob ng katawan at makokontrol mo yan. So, iyan ang basic na pagkakapareho ng simptomas, pero meron din pagkakaiba doon sa course of the disease at doon sa prevention and treatment. Ito naman ay galing kay Masayang Kulitan 9744. Good day, sir. Tanong ko lang po sa inyo, sana po ay masagot. Pwede po bang liguan ang inahing maraming kuto na nangingitog na po?
tatlo na po ang nabibigay niyang itlog, hindi po ba masamang liguan yan? Okay, masayang kulitan. As a general rule, mas mainam bago ang breeding season, paliguan mo na yung mga manok mo. Siyempre, nandyan yung pagpurga, pagligo, para may kondisyon mo na maayos. Kasi pag nangingitlog na at paliliguan mo, halimbawa ng zero mite, siyempre may stress yan. Maaring tumigil sa pangingitlog. Pero kung di mo napansin at nag-umpisa ng breeding season, nangingitlog na at maraming kuto at naapektuhan ang kanyang kalusugan, siyempre, unahin mo na iligtas yung manok mo sa paluhang sakit na pwedeng mangyari sa sobrang kuto. Yes, pwede mong paliguan, but baka tumigil ang pangingitlog. Suportahan mo lang ng magandang pagkain at supplementation, baka sakali na ma-maintain niya pa ang kanyang pangingitlog. So ulitin ko, as a general rule, mas mainam magpurga, magpaligo ng zero mite at magbigay ng supplementation bago umpisahan ang breeding season. Ito naman ay galing kay Bensid Tambawan 6587. Gandang umaga, need help lang po. Yung mga alaga kong RTL, nakasanayan na nila tukain ang bawat puwit ng kanilang kasama, yung ipot sa puwitan nila. Ano po ang remedyo na dapat kong gawin? Okay, Bensid, ang tinutukoy mo ay RTL. Baka ibig mong sabihin ay ready to lay. Karaniwan, yung RTL ginagamit na terminology sa mga layers natin na ready to lay. Handa ng mga itlog para doon sa mga itlog na binibigay sa atin for breakfast, yung mapang-ulam natin. Pwedeng applicable ito sa ating mga alagang mga manok panabong. Dahil yung mapulas na yan, ready to lay, pag tinutukan nila yung puwet ng kasama nila, maaaring isa itong indication, baka may kulang na nutrient doon sa kinakain nila. Karaniwan kasi, yung dugo, kasi pag tinutukan yung puwet, dumudugo yan eh. Yung dugo, kumpleto sa nutrients yan. At pag natikman ng manok yan, maganda pala sa kanyang kalusugan. Pero, masama naman ang epekto sa mga manok natin. Tignan natin kung tama ang nutritional content ng ating mga manok, lalo na yung protein, energy, vitamins, and minerals. Kung minsan naman, yan ay mga kasanayan na manok. Sabi ko nga, chickens are creatures of habit. Pag nasanay nila sila at naging habit nila ang pagtuka sa puwet ng manok, kahit na sila ay walang nutritional deficiency, patuloy ang pagtuka niyan. Kaya habang maaga, i-control mo sila. Lalo pag yan ay mga pullets na ginagamit natin sa ating breeding, mas mainam i-single mate mo na sila para wala silang tukain na puwet at hindi mag-develop ng masamang habit. Ito naman ay galing kay PME X5Y. Ano pong sakit ng manok kung may sipon at sobrang baho ang ilong? Natry ko na lahat ng sulfa, Premoxil, Fosage, mapatablet at powder, wala pa rin. Okay, PME, sinabi mo sobrang baho ang ilong. Pag yan ang nangyari, ibig sabihin matagal nang may sakit. Nagbanggit ka na napakaraming gamot. Sabi mo, mapatablet man o powder, wala pa rin. Kahit siguro injectionan mo yan, baka wala pa rin. Dahil pag sobrang baho, ibig sabihin matagal nang may sakit. Kaya nagkaroon na ng maraming bakterya, nagkaroon na ng nana, nagkaroon na ng maraming damage doon sa respiratory tract o maski sa ilong o maski sa bunganga. Dahil sa matagal ng infection kay mabaho, mahirap ng gamutin. Kaya ito ang palagi ko sinasabi sa ating mga kaibigan. Kailang matalas tayo sa pagtingin sa ating mga manok. Sa umpisa pa lamang na makakita kayo ng simptomas ng sakit, gamutin kaagad. Pag tama ang iyong binigay na gamot, tama ang dosage, madaling gamutin pag maaga ang paggagamot. Pag chronic na o matagal na, kahit anong klaseng gamot, napakahirap pagilingin ang manok na matagal nang may sakit. Mga kaibigan, napakarami pang issues ang galing sa ating mga subscribers and followers at yan ay pag-uusapan natin sa susunod na episodes ng ating programa. Lagi lang tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.